Ate, tingnan mo ang mga puno, oh, ang daming bunga. Bulalas ni Alfred na kapatid niya. Ngayon pa lang ay nasisiya na ang mga kapatid. Kaya naman ay masaya din siya dahil alam niyang hindi siya mahirapan sa mga ito na mag-adjust sa buhay probinsya. May mga bahay din dito ngunit hindi ganong mga kalakihan. May mga batang nagkalat sa paligid na lalong ikinatuwa ng kanyang nakakabatang kapatid. Nasa kalagitnaan na sila nang mapansin niya ang isang malaking gate. Isang matayog at medyo luma na ang gate. Kaninong pagmamay-ari po yan, tito? Tanong niya sa kanyang tito habang itinuturo ang gawin ng gate. Sa pamilya Villaferte yan. Silang may-ari ng mga manggahan dito at pinakamayaman na angkan sa lugar na ito. Paliwanag ni Tio Roman. Gate pa nga lang, alam mo nang mayaman. Baka pati ang bahay sobrang laki. Oo, malaki talaga ang mansyon nila. Nung makalayo sila, nilingon pa niya ito ulit ng ilang beses. Ni Alex ang gate ng mga Villaferte, minsan ay naging mayaman din siya. Kaya alam niya ang pakiramdam ng tinitingala ng ibang tao. Pero ngayon, isang ordinaryong tao na lamang siya. Bumuntong hininga siya, saka itinoon ang mata sa daan. Hindi pa masyadong nagtagal ay sa wakas nakarating na sila sa kanilang bagong tahanan. Pagkababa niya sa jeep ay ginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Makalumang bahay ang kanilang titirhan ngunit maayos pa naman ito. May malaking puno ng mangga sa harapan at ibang klase ng bungang kahoy sa likod at gilid nito. Ito na ang bagong bahay natin, ate? Tanong sa kanya ng kanyang bunsong kapatid. Oo, Arman. Maganda, di ba? Sigurado ako malamig kapag gabi rito. Hindi na natin kailangan ng aircon at electric fan. Ngiting wika niya sa kapatid. Mas maganda pa rin ang bahay natin sa Maynila. Biglang nalungkot na sambit nito. Arman, huwag mo nang isipin ang iniwan natin sa Maynila. Ito na ang bagong buhay natin at gagawa tayo ng bagong buhay dito. Mula ngayon. Biglang sumimangot ang kapatid. Ramdam niya na hinahanap pa rin nila ang nakagisnan nilang buhay. Sige na Alfred, buhatin mo ng kaya mong buhatin at ipasok na sa bahay. Utos niya sa isa pang kapatid. Agad naman itong bumalik sa loob ng jeep at binuhat ang dala niyang backpack at isang maliit na bag. Nilinisan na nila ang loob ng bahay kaya hindi mo na kailangang maglinis pa. Bahala na lang kayong mag-ayos sa loob, ha? Alexa, wika ng kanyang tiyo. Opo tito, maraming salamat po. Saang banda pa lang bahay nyo dito? Diyan lang sa may bandang likod. Mamaya, sasabihan ko ang tiya mo at mga pinsan nyo na pumunta dito at magdala ng makakain. Alam kong gutom na rin kayo sa biyahe. Sige po, maraming salamat po ulit, tito. O paano? Alicia, kayo nang bahala sa mga anak mo dito ha. Babalik na lang ako maya-maya. Baling ni Tito Roman sa mama nila. Tumango lang ang matanda at dahan-dahan ang lumapit sa may pintuan ng bahay at unti-unting pinihit ang seradora para buksan. Tinulungan naman ni Alexa ang driver na magbaba ng kanilang gamit at magpasok sa loob. Pagpasok niya sa may pintuan ng bahay ay namangha siya sa loob nito. Kahit pala kalumaan ang labas ngunit ang loob ay maganda pa rin. May mga gamit na ngayon pa lamang niya nakikita at may mga gamit din na angkop na sa kanyang panahon. Malawak ang loob ng bahay kaya naman tama sa kanilang apat. Lumapit siya sa ina na nakadungaw sa may mahabang bintana. Tumabi siya dito at tumingin sa direksyon. Tinitigan niya ito. Ma, maganda naman dito, di ba? Tanong niya dito. Oo, maganda pero mas maganda kung nasa dating bahay tayo. Malungkot na sagot ng ina. Huwag po kayong mag-alala ma, masasanay din tayo dito. Ganito pa lang sa simula pero alam ko masasanay din tayo sa bagong buhay. Sa bagong buhay natin ngayon, sana lang po huwag kayong bumitaw. Kailangan po naming mga magkakapatid. Niyakap siya ng kanyang ina. Yakap na nangangahulangang hindi nga siya bibitaw at lalabanan kung ano man ang depresyon mayroon siya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay na kapalaran nilang ngunit kapag sama-sama sila. Alam ni Alexa na kaya nilang tumayo at maging masayang muli gaya ng dati. Matapos na pirmahan at pag-aralan rin ni Gabriel ang mga papili sa kanyang mesa ay binili niya ang kanyang
sekretarya na kapag may naghanap sa kanya, sabihin niyang nasa manggahan siya. Mabilis siyang umalis. Una muna siyang dumaan sa kanilang factory para i-check ang kanilang kalagayan doon. Magiliw na binati siya ng mga trabahador nilang mapalalaki man o babae. Kinausap niya ang head nila para tanungin kung okay lang ba ang kaayusan ng kanilang pagtatrabaho. Matapos makumpirmang maayos sila ay umalis din siya agad. Tumungo naman siya sa mansyon dahil parating daw ang kanyang Tito Manuel. Kailangan niyang pigilan ang kanyang papa na bigyan na naman ito ng pera. Tanging hingi lang kasi ang alam ng tito niyang ito. Hindi man lang niya alam kung paano magbanat ng buto. Dahil sa dumating ang isa sa mga kapatid ni Senyor Magno ay nagpahanda ito ng mga kakain sa mga kasambahay nila. Pinuno nila ang mesa ng pagkain at alak na puro pangmayaman. Nang dumating ay agad silang kumain at nagkwentuhan. Si Manuel de Selva ang isa sa mga kapatid ni Senyor. Nahambog na mapagmalaki pa. Umaasa lang ito sa kanya ngunit hindi naman niya kayang pabayaan na lang dahil kahit ano pa man mangyari ay kapatid niya ito. Alam na alam ni Senyor Magdo ang dahilan kapag dumadating ito sa kanila. Hihingi lang ito ng pera na pantustos sa mga bisyo niya. Babaero na nga ay sugarol pa. Ang hilig niya tumaya sa karera ng kabayo. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahangin ang magkapatid sa may biranda ng mansyon. Tanaw na tanaw mula sa biranda ang malawak na manggahan ng mga ito at mga papasok na sasakyan sa kanilang bakuran. Malawak ang kanilang lupain. Dati ay ilang mangga lamang ang tanim dito ngunit dahil sa tiyaga at pagsisikap ni Senyor Magno ay napalago niya ito ng hektarya sa lawak. Kuya, mukhang maganda ang kita mo. Nang manggahan ngayon Ngising wika ni Manuel Villaferte, ganun pa rin. Magaling lang talaga mag-alaga ang mga trabador ko at sa kadagdagan na din ng swerte ko dito. Sagot naman ni Senyor Magno. Kung ganun kuya, maaari bang humingi ng pang negosyo? Gusto ko sana magsimula ng negosyo eh. Wala nang paligoy-lugoy na wika niya. Pang negosyo? Makailang pang negosyo na yan? Hanggang ngayon ay wala ka pa rin naipapatay yung negosyo mo sita niya. Minalas ako noong huli kuya eh. Pagbigyan mo na ako, huli na to. Hay nako, Manuel, kung ganyan ka ng ganyan, wala talagang pupuntahan ang buhay mo. Baka ka sa huli ay iwan ka na ng pamilya mo dahil sa bisyo mo. Huwag mo na akong simunan kuya. Nga pala, nasaan si Gabriel? Pumasok siya sa opisina. Iwan ko lang kung makakarating siya ngayon. Di nagtagal ay natanaw nila ang sasakyan ni Gabriel na papasok sa mansyon. Oh, ayan na pala siya. Halika, salubungin natin at pumasyal tayo sa manggahan. Yaya na Senyor Magno. Bumaba agad sila mula sa biranda. Pagkakita ni Gabriel sa Tito Manuel niya, ay nalibadbaran agad siya dito. Hindi niya ito makasundo dahil sa kanyang ugali. Oh, Gabriel iho, bati ni Manuel Villaferte sa pamangkin at binigyan ito ng isang mainit na yakap. Yakap ng pagpapanggap dahil kahit siya ay ayaw niya sa pamangkin dahil lagi siya nitong kinukontra, lalo na sa harap ng kapatid. Buti naman ho, nakadalaw kayo tito, tanong niya sa tiyuhin. Namiss ko ang kapatid ko eh. Missing, wika naman ito sa kainakbayan ng kapatid. Namiss mo siya o gusto mo na naman ng pera? Sa isip-isip niya habang nakangiting pinagmamasdan ang pag-akbay at pagtapik-tapik ng kanyang tiyuhin at sa balikat ng kanyang ama. Buti naman, nagkaroon ka ng oras para makauwi. Kumain ka na ba? Tanong ng kanyang ama. Hindi pa nga eh. Pupunta ba kayo sa manggahan ngayon? Doon ang punta namin ng tito mo. Gusto mong sumama? Mauna na lang kayo doon pa. Kakain lang ako saglit tapos susunod na ako. O siya, sige. Mauna na lang kami kung ganun. Aya ng ama at lumabas na sila ng kapatid nito. Umismid naman si Gabriel habang pinagmamasdan ang magkapatid palabas sa malaki nilang pintuan. Hindi niya namalayan ang paglapit ng kanyang ina sa kanyang likuran. Alam ko naman yung iniisip mo iho. Wika ng kanyang ina na kinagulat niya. Pakisamahan mo na lang yung Tito Manuel mo. Alam mo naman na mahal yan ng papa mo kahit na ganyan ang ugali. Kumunot ang noon niya. Tama ang kanyang ina. Sa lahat ng kapatid ng kanyang ama ay si Manuel ang pinakapaborito nito. Kapag humingi ng pera ay ganun-ganun na lamang tapos ganun-ganun na lang din kung bigyan siya. Kaya tuloy na sanay na.
Kaya nga ako sasama sa kanila eh. Alam kong bibilugin na naman niya ang ulo ni Papa. Ewan ko ba kasi kung bakit ang bait-bait ng Papa niyan. Kahit inaabuso na siya. Gaya nga ng sabi ng Papa mo, Iho, ang ibang tao ay natutulungan niya. Bakit naman ang kapatid niya, hindi? Kaya hayaan mo na lang. Halika na sa kusina. At magpapahanda ko ng iyong makakain bago sumunod sa kanila. Yaya ng kanyang ina. Agad siyang sumunod dito. Pero may naglalaro sa kanyang isipan. Kailangan niyang makagawa ng paraan para matigil na ang ginagawa ng kanyang tiyuhin. Ate, wala pala tayong nadalang sabon dito. Paano tayo niyan maliligo? Wika naman ni Arman habang naghanda. Dahil pinagpapawisan na sa paglilipit sa kanyang mga gamit. Ay, oo nga pala, tika, parang may nakita akong tiyanggi doon sa labas kanina. Bibili lang ako. Anya at mabilis na kumuha ng pera sa kanyang wallet. Naglakad na lang siya mula doon dahil malapit lang naman sa tansya niya. Naglalakad na siya ng 10 minuto ngunit hindi pa rin niya marating ang tiyanggi. Nadaanan na rin niya ang mansyon ng mga Villaperte. Pinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad ng may makasalubong na matandang babae. Nagtanong siya dito kung malayo pa. Mawalang galang po, Nay. Malayo pa po ba dito ang tiyanggi? Nakangiting tanong niya sa babae. Medyo malapit na, Ining. Bago ka ba dito? Balik tanong ng babae sa kanya. Ay opo, Nay. Kaya medyo nawala po ako. Saan ka ba dito nakatira? Doon po sa banda po roon. Wika niya sabay turo sa pinanggalingan. Dito ko po si Tito Roman. Naku, Ineng. Ikaw pala yung pamangkin niya na galing Manila. Naikwento niya nung isang araw pa. Kasi lahat kasi ng taga dito sa pook na ito ay magkakakilala. Ganun po ba? Mabuti naman nga po eh. Nagtatanong ako sa inyo kanina eh. Kasi kanina pa po ako naglalakad, Nay. May mas malapit naman na tiyanggi doon sa kabila. Sa susunod doon ka na pumunta para di ka mahirapan sa paglalakad. Sige po, maraming salamat po, Nay. Walang anuman, Ining. Siya sige, mauna na ako. Paalam ng babae. Napangiti naman siya. Nagpaalam din siya sa babae. Kakaiba pala talaga kapag probinsya. Magkakakilala ang mga tao. Samantalang sa Manila, kahit kapitbahay mo na, di mo pa kilala. Mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ng tiyanggi. Gusto niyang manatili sa farm hanggang hapon. Kaya naman ay nagpalit muna siya ng damit na angkop sa kanyang paglilibot. Nagsuot ito ng lumang pantalon at ilang checkered na polo shirt na tinupi niya hanggang siko, saka naglagay ng panangga sa init sa ulo. Dala ang isa niyang sasakyan na laging ginagamit kapag bumibisita sa kanilang farm ay umalis na ito. Masarap din sa kanyang pakiramdam ang paminsan-minsan ay maglagi dito. Mga ordinaryong tao ang nakakaharap niya at hindi niya kailangan mag-effort para lang mapasaya sila. Alam niya na kapag nakikita siya dito, ay masaya na ang mga ito at ganun din siya. Medyo matagal-tagal na din ang huli niyang bisita sa manggahan. Naging abala kasi siya sa opisina at sa kanilang factory. Lalo ngayon ay panahon na ng mangga. Kailangan nilang tumutok sa pag-i-export nito. Nasa kalagitnaan siya ng daan nang may mabungarang babae sa may kalsada. Naglalakad ito pasalubong sa kanya nakapayong. Hindi ordinaryo sa kanyang paningin ang ganito dahil mangilang-ilan lang ang nakikita niyang nagpapayong dahil sanay ang mga tao dito sa init. Nakasuot ito ng hanggang tuhod na maong pants saka medyo loosey na ang t-shirt. Matatapat na siya dito ngunit hindi man lang siya tumango kundi patuloy lang na naglalakad. Pansin niya na bago lang ang babae dito. Dahil kung taga rito ito ay makikilala siya nito. Kung sino ang sakay ng sasakyan, nalampasan na niya ito ngunit hindi man lang niya nakita ang mukha niya. Pinagmasdan niya ito sa kanyang side mirror ngunit hindi man lang ito nilingon. O lumingon man lamang, nagkabit-balikat na lamang siya at pinagpatuloy ang kanyang pagmamaneho. Hayaan niyo po tita, sasabihan ko po sila para hindi sila ganong mahumsik sa iniwan naming bahay sa Maynila. Nang makarating na si Alexa sa kanilang bahay, ay iniabot niya agad ang sabon na binili sa kapatid. Bakit ang tagal mo ate? Tanong ni Arman. Naku, ang layo pala ng bilihan na napuntahan ko. Kailangan natin pag-aralan ang lugar na ito para hindi tayo mawala kapag umalis tayo. Sige na, dalian mo muna dyan ang paliligo nang makakain na tayo.
pagmamadali niya sa kapatid. Sumunod naman agad ito sa kanya at siya naman ay inihanda ang pagkain na meron sila. Habang naghahanda siya ng pagkain ay dumating ang tiyo Roman nila at ang asawa nitong si Tia at dalawa nilang pinsan. May dala-dala ang mga ito ng pagkain na niluto pa ng kanyang tiya. Oh, Alexa, ito na. Ito na ang ihanda nyo ng tiya. Tiya mo dyan sa mesa, sabay-sabay na tayong mananghalian. Dito pa. Para naman makapagkwentuhan na din tayo. Anya na kanyang tito. Naku po, salamat po tito. Tito, ihanda ko na lang po ito para makakain na tayo. Wika naman niya sa kainabot ang dalang pagkain ng mag-asawa. Kumusta naman ang biyahe nyo? Asan palang mama mo? Tanong ni Tita Elena habang tinutulungan siyang ihanda ang mga pagkain. Nasa loob po siya ng kwarto, tita. Medyo hindi maganda ang pakiramdam. Kaya pinapahinga ko muna siya. Ang biyahe po namin okay lang naman po. Medyo nakakapagod lang kasi malayo. Paliwanag naman niya dito. Magugustuhan niyo dito, sigurado, lalo na mga kapatid mo. Pwede silang pumunta sa bahay kung gusto nila, lalo na si Arman kung gusto niyang makipaglaro sa mga pinsan niya. Pwede siya doon sa bahay, pwede rin dito sa inyo. Nang maihanda nila ang mga pagkain sa mesa, ay agad niyang tinawag ang mga kapatid at pinsan. Ganon din ang tito at mama niya. Mga sariwang isda at gulay ang tinahanda na produkto ng kanilang lugar. Siyempre, may karne din, mabuti na lang at hindi mapili ang mga kapatid niya sa pagkain. Magkakatabi silang magkakapatid at ganon din ang pamilya ng Tito Romania. Bagkus mga bata, ang mga pinsan kaya medyo may kalikutan pa. Pwede bukas tito, pumasyal tayo dito. Kahit dito lang banda sa atin para alam ko kung saan pupunta. Kanina kasi ang layo ng nilakad ko, makahanap lang ng tiyangge. Wika niya sa kanyang tito. Sige ba, hindi mo na ako papasok sa manggahan para masamahan kita. Ate, pwede yung sumama? Tanong naman ni Alfred. Kayong lahat na lang ay pasyal ko, kasama ang mama nyo, sabi ni Tito Roman sabay tingin sa kanyang kapatid. Panayngiti lang ito, inintindi na lang nila dahil sa pinagdadaanan nito. Kailangan tuloy maging ama at ina ni Alexa para sa mga kapatid niya. Ngayon, na nandito na sila, wala na silang aasahan kundi ang sarili din lang nila. Ano na ngayon ang plano mo, ha, Alexa? Baka maubos na ang natitirang ipon mo. Tanong ng kanyang Tito Roman. Balak ko po sana mag-apply, tito, ng trabaho sa bayan. Total, tapos naman po ako ng kolehiyo. May makukuha naman siguro akong trabaho. Maigi kung ganun para may pantustos kayo sa mga pang-araw-araw nyo. Hindi naman magastos ang tumira dito. Kailangan lang maging madiskarte sa buhay. Opo, tito. Itong dalawa kong kapatid kailangan na ding magpatuloy sa pag-aaral. Si Alfred 1 taon na lang matatapos na. Habang naghahanap ka ng trabaho sa bayan, i-enroll mo na muna din ang kapatid mo doon. Sayang naman kung hindi nyo itutuloy. 1 taon na lang. Yun nga pong